Gabi po sa inyong lahat. Kailangan ko pa ba ito? Good evening po sa lahat ng aking mga kapatid. Praise the Lord. Salamat po mga nanay kasi last na ako. Ako na po yung last. Purihin ang Panginoon, nakaraos na kayong lahat. Yan. Tagumpay na mga nanay. Praise God. So, manalangin po muna tayo. Amang Banal, salamat sa iyong kabutihan sa gabi ito. Patuloy nga po kaming nananalangin sa iyo, Diyos, ng karunungan, ng kaalaman, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos na gumagabay at nagbibigay sa amin ng tamang kaisipan, ng focus, at patuloy na katatagan, Panginoon. Kaya dinadalangin ko po ang lahat ng ito na magkaroon po ako sa pagtayo ko ngayon, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Okay. So, mag-umpisa po ako sa pagkakilala ko sa Panginoon, 1992. So, isang katotohanan ang pinadala sa akin ng Panginoon na nagpabago ng buhay ko. Nagsimula po ako sa Independent Baptist Church noong 1992, under Pastor Edgar Orcales. Siya po yung nagbaptize sa akin. Pero ang nag-witness po sa akin si Pastor Paul de Guzman, yung senior pastor po. Kasama po yung ibang mga kapatiran. I think si Sister, kasama noon yung nag-aalis ng tsinelas. Yung nag-aalis ng tsinelas na member natin noon. Ayun, si Sister Norma, siya noon, kasama siya noon Noong na yon. And hindi pa po ako nag-church noon, bina-Bible study lang nila ako. Pero tumanggap na po ako noon, bina-Bible study lang po nila ako. Hindi pa ako nag-church. Then one day, maikwento ko lang, itong anak kong si Paulo, dahil elementary grade na po siya noon, tinanong ng teacher kung nag-church sila kasi linggo po yun nung nagdaang araw, Monday. Tinanong kung nag-church siya, sabi daw niya hindi. Hindi raw siya nagtaas ng kamay. Kaya naman po nung dumating sa amin sa bahay, sabi niya, Pa, tinanong po ako ni Ma'am kung nag-church tayo, sabi ko po hindi. Saan po ba talaga tayo mag-church? Sa maliit o sa malaki na church, sabi niya, o simbahan? Sabi ng ama, tanungin mo si mama mo. That time, hindi po ako makasagot. Kasi talaga, hindi pa naman po talaga kami nag-church. Ako, hindi pa ako nag-church noon. Tanungin mo si mama mo. Kasi parang naano po yung diwa ko doon. Nabuhayan po ako. Ba't nga ba, hindi pa ako nag-church? Tumanggap naman ako. Bina-Bible study ako. So that time, nagsimula na po ako mag-church noon. Under Pastor Edgar. Nag-stay po ako doon for, I think, 1 year or 1.5 years. That time po, si Pastor, Lilo po siya. Hindi po siya active sa church dahil may mga problema po sila noon. Lalo na yung mga katatayan noon. So, naging council din po ako doon. Naging member din ng choir. At the same time, humahayo din po kami every Sunday afternoon. Kasama ko po yung tatlo. Alam pa po si Jane noon. Yung tatlo pa lang na anak ko. Si Jonathan, ang bunso. I think 2 years old pa lang si Jonathan noon Tapos si Carlo at saka si Paulo. So, wala po sa panahong yun, maraming bagay ang natutunan ko patungkol sa buhay na kasama ang Panginoon. Pinadala niya sa akin kung paano ako magiging servant o tagapaglingkod niya. Kasi yun po ang desire ng puso ko, ang makapaglingkod. Pero hindi ko po alam kung paano ako mag-uumpisa. Nagpipray lang ako noon, nakikinig, at nagbabasa. Marami po ako natutunan. The desire of my heart is always to serve. But thanks be to God for His goodness. Binigay niya po yung Jeremiah 29:11. Ako lamang ang nakakaalam ng mga panukalang inihanda ko para sa ikabubuti ninyo at para dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. Ito pong verse na to, siyempre, sinabi nga po ng Panginoon,
na siya lang ang nakakaalam. So, ibig lang pong sabihin, hindi natin alam kung saan tayo gagamitin o ilalagay ng Panginoon. So, sige lang po, nag-work ako, nag-serve ako sa Panginoon, tapos sinunod ko po yung spiritual gift na bigay niya. I followed the spiritual gift He gave me, but how can I able to do that? Magagawa ko ba yung mag-serve? Magagawa ko ba yung mag-give? O sharing the gospel without God in my side? Siyempre, the Lord will give me wisdom, faith, and strength. Masaya ako na ginagawa ko. Masaya ako sa ginagawa ko. Feel ko na nasa tamang ministry ako. Kasi sabi po sa 1 Peter, bilang mabuting katiwala sa iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang katangian, tinanggap ng bawat isa. At sa 11 po, gamitin mo sa paglilingkod ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos upang siya'y papurihan sa lahat ng bagay sa pamamagitan ni Hesukristo. So nagpatuloy po ako sa mga gawain. Binigyan ako ng Diyos ng kakayanan para gawin ang naisin niya sa akin. Lagi po ako nakikipag-usap sa Kanya in prayer. I always talk to Him in prayer. Sabi ko, Lord, hindi ko po magagawa to. Wala akong kayang gawin. With humbleness, hindi ako magaling, hindi ako marunong sa lahat ng bagay. But I want to obey you, sabi ko. So I always pray with humbleness because I trust you. Napakaraming beses na naranasan ko ang Panginoon na talagang nagwo-work siya sa buhay ko. That's God. Enable me to do all the tasks na pinagkatiwala niya sa akin. Ito po ay yung kwento ng feeding ministry. 2004 yung po, 2004. So, nagkaroon po ng feeding ministry ang church. Binigyan tayo ng ganong kalaking ministry na talagang suwak sa aking spiritual gift. Sobrang daming magagandang pangyayari sa feeding ministry dahil lagi siyang pinagpipray. Nagbigay po ang Panginoon ng mga supporters sa feeding. Malaking bahagi po nito ay nanggagaling. Ang malaking bahagi po nito na ginagamit ng Panginoon ay ang grupo po nila Brother Fred at Brother Rick Aguinaldo. So, maging ang member po ng iglesia noon that time, kasi marami din pong abroad pa noon. Mga nagbibigay din po sila, nagpapadala po sila. Bukod doon, meron din pong mga nanggagaling sa labas na kausap din po ni Pastor Caloy noon time na yon. So, marami pong magagandang pangyayari sa feeding ministry. Una, nakilala yung church dahil sa dami ng batang pinapakain linggo-linggo sa iba't ibang lugar sa Orion. Pangalawa, nakapagturo at nakapagbahagi hindi lang sa bata, maging sa mga magulang na nakikiisa sa amin. Masaya silang sumasalubong sa amin pag dumarating kami at talagang naghihintay sila. Nagkakaroon kami ng Christmas fellowship tuwing December, ginagamit ng Diyos. Meron pong ginagamit ang Diyos para sa mga gastusin tulad ng food, gifts, mga toys, at mga damit. Nagpaparada pa sila bawat baryo. Alam niyo po yun, yung nagpaparada tayo noon dito. Tapos may mga placards po sila kung anong baryo sila. Yun, naggaganon po kami. Kasama yung mga teacher na naka-assign sa kanila. And also natatandaan ko po sila Sister Luz at si Brother Pernon. Nagtanong po sila patungkol doon at ginawa din po nila yun sa kanilang mission point. Talagang din po sila ng feeding noon. At alam ko hanggang ngayon ginagawa pa rin nila yun nila Sister Luz. So marami pong naging magagandang pangyayari sa feeding. So, meron po akong ilang mga nakolekta. Yan po. Pakiumpisahan mo Miguel sa una. Meron po akong mga ilang picture na nakolekt po noong
naghahanap ako. Bagamat hindi man siya masyadong maraming o kompleto. Pero iyan po yung first feeding natin na nangyari po sa Jollibee. First ministry po, first children ministry po natin, yung feeding. At yung first feeding po natin ay nangyari sa Jollibee that time. Ayan po, bata pa sila Jing dyan, oh. Yan, si Jeff, kinakarga pa lang ni mami niya. So, yung mga bata po, I think, less than 50, kinuha po sila sa Kapunitan, dinala po sila ng Balanga, tapos nagkaroon po ng isang room, private room doon para sa kanila. So doon po, alam niyo po kung gaano ka-enjoy yung mga bata, talagang tuwan-tuwa sila dahil first time nilang nakapunta sa Jollibee at first time din nilang nakakain ng produkto ng Jollibee. Talaga po nag-enjoy sila ng husto dyan. Isipin niyo po yung mga bata. Nagtaka kami bakit lumalabas sila parate. Sabi ni Pastor, tingnan mo nga kung saan nagpupunta yung mga bata. Nakita ko po sila nag-CCR dahil malamig. Panay daw po silang naiihi. Tapos nakikita ko po sila panay ganun sa balat. Eh yung pala, nagiginaw sila. So namumuti yung kanilang kasi brown skin, parang madaling makita yung lamig doon sa balat nila. Tapos, ang isa pa po namin observation, yung kanilang pagkain, hindi po nila inuubos. Konti-konti lang. Kasi pag tinanong po ninyo, sasabihin nila, dadalhin sa nanay, papakita, o kaya ipapasalubong sa kapatid. Pero, hindi po nila alam na nag-order si Pastor Kaloy noon ng another hamburger para pampasalubong doon sa mga kapatid. So, yun po. Napakasaya po niyan. Enjoy po sila dyan. Talagang, lalo pa lang lumabas yung mascot, sigawan po sila ng sigawan. Marami pong mga experience dyan na magaganda. Bukod sa mga bata. Pero ngayon, may mga asawa na po halos lahat yung mga nandito, no? Okay? Midel, meron pang yan. Pagkatapos po ng first feeding, napakabuti po ng Panginoon dahil sinundan po yan ng mas marami pang feeding ministry. Yan po. Lahat po ng mga ministries na feeding, yan po yung mga baryo ng Kalangusan, sa Daang Bilolo, yung iba po walang pangalan San Vicente Araro, tapos meron pa rin po kami sa Kamachile, dito sa may kinang Pastor Alfred sa Bangag, Kapunitan. Dumami po yun, sa madalit salita, dumami po yun, nanganak po ng maraming feeding. So napakarami po noon. Tapos, regular na po kami nagpapakain noon. Hindi po madaling magpakain ng ganyan. Na linggo-linggo po, nagluluto kami ng kawa-kawa, tapos kalderong sopas, tapos dadalhin po yung mga lalagyan. Lalagyan po namin yun. Yung mga teacher, pagka 4 o'clock, kukuhanin na po yun para dalhin sa mission. Yan po yan. Tapos yan, yung nagpiprepare kami pag Christmas party. Talagang matindi rin po ang mga commitment ng mga nanay dyan. Lahat po nang yan, nangyayari po noong panahon na yon. Napakarami po. Sobrang pong maraming trabaho. Marami pong trabaho, tsaka magastos po yung ministry. Pero dahil binibless po yun ng Panginoon yung feeding, talagang nagpatuloy naman din po. Kahit na ganong kahirap. Pero hindi naman po ako nagre-reklamo sa aming mga ginagawa. Masaya po kami naglilingkod dahil sa kakayanang pinagkaloob ng Diyos sa amin. Sakripisyo araw-araw po yan, ang feeding sa mga ang feeding. Tapos pagkatapos po ng feeding na yon, na maramihan, lumabas po under feeding din, connected din po sa feeding yon, ang scholarship program po. Scholarship program. Yan.
Wala na po akong nakuhang picture. Hindi ko alam, hindi ko na makita yung mga picture eh. Pero, yan po, under na po niyang feeding ministry, nagkaroon po tayo ng scholarship program. Ang nakapaloob po doon ay yung mga libre po yung uniform, shoes, PE uniform, school supplies, tapos yung po kanilang lunch. Yan. Yung lunch po, dito po sila kumakain. Lahat po nung natin dito sa National High School, dito po sila nagpupunta during lunch time. Pinapakain po namin sila dyan. May kubo po siya dyan. Ala pa po yung building na yan. Dyan po yung kubo. So, mas mahirap po siya kasi araw-araw po yun. Tuwing Monday hanggang Friday. Yung lahat po ng ginagawa na yun, talagang araw-araw kayo maglilista ng pagkain. Pag-aaralan nyo pa yung ituturo. Tapos iso-supervise nyo yung mga bata. Dahil bago po sila kumain, kailangan mag-recite muna sila ng verse na kanilang assignment. Tapos ipapaliwanag ko po yun. Tapos pagkakain naman po, dahil maikli lang naman yung time nila kasi babalik ulit sila, bibigyan ko ulit sila ng another assignment. Then every Sunday, kailangan po nandito sila, including their parents. Kaya lang hindi naman po lahat na isasama. Pero kailangan po nandito sila kasi doon po yung time na kinukumusta ko yung mga bata for the whole week na nag-aaral sila. Tapos yung mga needs nila, kung ano yung kulang. Kasi usually may mga ginagamit sa mga arts. Nanghihingi din sila ng mga materials. So yun po. Tapos sa mga nanay naman, kaya gusto ni Pastor nakasama, para nalalaman din ng nanay kung ano yung nangyayari doon sa mga anak nila doon sa school. Kasi yung mga teacher naman din po, alam po nila na scholar sila. Kaya nagre-report din po sa akin yung ibang teacher. Actually, na-recognize po tayo dyan noon. One time graduation, binigyan tayo ng recognition certificate na tayo na tiga TLCC, meron tayong mga scholar dyan. So marami pong ang scholarship program natin, pero wala pong reklamo sa mga ginagawa. Actually, marami pang iba na ginawa nating feeding, pero hindi ko na lang po isinama kasi nagpakain din tayo dito sa high school. Masyado pong mahaba yung ibinigay ng Lord na pagkakataon doon sa mga bata. Nawala din po yung iba kasi nung time na hindi na po si Mayor Pepe, inalis po kasi yung service nila ni Mayor Tony Pip noon. Kasi nung si Pepe, meron po silang service. Kaya maluwag sa mga bata. So marami po noon yung parang natigil na sila sa kanilang pagpasok. So nawala po yun. Tapos nawala na rin po si Pastor Kaloy. So natigil po yung feeding at saka yung children ministry na yon. So, sinabihan din ako ni Pastor Jonathan noon na itigil muna yung that time, siyempre medyo di pa ako masyadong nakaka-overcome sa lungkot. Tapos nawala pa yung feeding. Parang ang hirap niyang kasi yun lang din yung bali outlet ko. Pagka medyo may kalungkutan ka, at least merong ganong ministry na nagiging busy ka araw-araw. Kaya lang, nung nawala na yon, so natigil na po siya. So it takes a year to restart again. Mabait ang Diyos that time. Lagi po ako nagpipray, marami akong tanong sa Kanya. Hanggang binigyan uli niya ako ng lakas para sa ibang ministry. Hindi ko maisip ang kalaliman ng Diyos na marami pa pala siyang pagagawa. At dahil sa kakayanang binibigay niya, naging malinaw ang mga naisin niya para sa akin until now. Praise be to God. Ayan po. Yan.
Yung sa scholarship po, wala po ako nakuha picture. Pero sa susunod po yan. So yun po ang kabutihan ng Diyos sa buhay ko na talagang binigyan niya ako ng kakayanan na swak sa aking spiritual gift. At ganun siya kabuti na na-enjoy ko po yung ministry na yon. Kahit nawala na po ngayon, masaya pa rin po sana kung magkakaroon pa uli. Praise be to God. Meron po tayo yung question. Okay, number 1, nasa tama ka bang gift na ginagampanan mo ngayon? Masaya ka bang gumaganap sa ibinigay sa iyong spiritual gift ng Panginoon?